Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatototohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala, ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito pagkatapos ng ating kapistahan ng Epipania o pagpapahayag ng Panginoon na ating pinagdiwang kahapong linggo. Ngayon po ay bagong taon at muli po ang inyong lingkod ay bumabati sa inyo ng isang manigong bagong taon at isang mapagpalang mga araw, buwan, linggo na nawa po lagi nating kasama, kapiling ang Panginoon sa ating paglalakbay. At maganda nga po yan dahil ang 2025 ay ito rin po ang ating Jubilee Year. At ang ating Jubilee Year ay may temang
paglalakbay ng pag-asa o pilgrimage of hope. At sa binibigyang diin na ang ating buhay, Kristiyano, ay tunay nga namang isang paglalakbay. Pero nais ko pong, mas nais ko yung Tagalog translation ng ating bagong Cardinal Ambo David, na ang sabi niya sa kanyang sulat para sa CBCP na ang mas maganda at mas akmang translation ng Pilgrimage of Hope ay pamamanatang paglalakbay ng pag-asa. Dahil hindi nga lang naman po ito basta paglalakbay, yung nagtuturist, paglalakbay din naman po yun. Yung pong mga nagnenegosyo at pumupunta sa ibang lugar ay paglalakbay din. Pero ito po ay may kalakip na pananampalataya at pananalig sa Panginoon na may particular purpose po na ang ating paglalakbay ng pag-asa. At tamang-tama din po ang ating ebanghelyong narinig sa araw na ito sapagkat sinabi po sa atin na ang Panginoon sa pasimula ng kanyang public ministry, ng kanyang pangangaral, ay hindi po nanatili sa isang lugar. Bagkus, siya ay naglalakbay. Dinalaw niya po yung maraming mga bayan at mga lugar sa kapaligiran ng Kapernaum. Kaya nga po ang ating Panginoon ay hindi parang isang guro na may eskwelahan o may center. Panginoon ay wala namang center for advanced studies. Wala naman po siyang ganon. Bagkus, siya mismo ang lumalapit kung nasaan ang mga tao. No? Napakaganda po no na ang pilgrimage po talaga ay hindi lamang nakaupo, nananatili sa isang lugar. No? Pwede naman po sigurong magdasal sa isang lugar na lamang o pwede rin naman pong mag-aral ng Biblia sa isang lugar na lamang, pero parang likas sa ating pagkakristyano at pagkakatoliko na tayo po ay may paglalakbay na ginagawa. Kung ito man po ay sumasakay ng sasakyan o naglalakad, doesn't matter na po. Basta ating nauunawaan na ang bawat araw ay parang isang hakbang sa ating paglalakbay ng pananampalataya. At maliban po doon sa pagbisita ng Panginoon sa ibang lugar na isang parang paglalakbay, isang parang pilgrimage, ito din po ay isang uri ng pagmimisyon. No? Pilgrimage, mission, at ngayon po sa kanyang pagmimisyon ay talagang may dala-dala siyang mabuting balita. No? Sa kanyang pagdalaw sa mga komunidad, sa mga bayan, hindi yung siya ang tatanggap ng regalo mula sa kanila. Bagkus siya ay mayroong ibinabahagi para doon sa mga tao. Ang mabuting balita, ang pagmamahal ng Panginoon, ang kanyang sarili. Jesus Himself was the gift. And to us, Jesus is the gift. Kaya sa kanyang pagdalaw, ay talagang namangha ang marami at sila ay natuwa. Isang tao na hindi pa nila nakita before, no? Na isang manggagamot dahil pinapagaling ang mga may sakit at nagbigay sa kanila yun ng pag-asa na meron sa kanilang piling na isang magdadala ng kaligtasan. Pinapakita, sinisimbolo ng pagpapagaling ng mga sakit sa katawan, ngunit mas higit pa dyan ang ibibigay sa kanila ng Panginoon, ang pagpapagaling o ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. So, pagkatapos po natin ng pilgrimage, then merong mission, ang pangatlo po na dala ng ating Panginoon ay compassion. No? Kung yung awa ng Panginoon ay naipapakita niya na siya mismo ang lumalapit doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya at hindi pa lumalapit sa Panginoon. Kaya't siya na mismo ang dumalaw at nagdala ng awa ng Panginoon with compassion. Hindi yung hindi siya dumating na para bang mas magaling siya kaysa sa lahat. Bagkus merong awa sa kanyang puso na dalawin itong mga sa Biblia ay nananahan sa kadiliman. At kaya ang Panginoon ay parang isang naging liwanag, nagbigay ng pag-asa dito sa mga taong ito. Mga kapatid, sa pagsisimula po ng bagong taon, ngayong Enero, ay nawa po ay maging tayo rin po ay maging isang pilgrim ng pag-asa, isang
missionary ng mabuting balita na may dalang compassion at awa para sa ating kapwa. Amen.